nag-offer din siya ng products na loans. So as you can see dito sa kanyang wala na akong due sa kanila. So bayad na ako Itala. But anyway, you can get the application approved within few minutes. In this video, pag-uusapan naman natin ang top 5 loan apps na patok ngayong 2026 sa ating bansa. Kaya tumutok ka na mga Mima. Don't forget to subscribe sa mga bagong salta sa ating channel. Welcome sa ating channel na Team Marcos. Tayo po ay nagre-review ng financial products and services that's including credit, savings, loans, at mga jola. Dito sa channel na ito, honest review lang po tayo at hinihimay-himay natin ang pagkakakilanlan ng mga loans na inuutangan natin bago natin applyan para naman magkaroon tayo ng idea, awareness sa ating mga ina-applying mga ola para iwas scam at para ma-avoid natin yung mga hindi magagandang gawain ng mga online lending app. Kaya tumutok ka na at tayo ay maghimay-himay na ng top 5 loan apps dito sa Pilipinas at nangunguna talaga naman si GLoan and GCredit. So under siya ni GCash mga Mima. So as you all know, GCash is very popular e-wallet sa ating bansa at hindi lang siya pa e-wallet ang kanyang ino-offer kundi nag-o-offer din siya ng products na loans. So as you can see dito sa kanyang homepage, if you are going to check yung borrow na menu, kiklik mo lang yan. And then, meron siyang GLoan, GGives, at saka GCredit na mga ino-offer. At meron na rin siyang loan finder. Nagma-marketplace na rin pala siya. Nakakaloka. Anyways, dito sa GLoan, you can actually loan up to 125 pesos. So, sa akin, hindi ako qualified kasi nga, mababa ang aking G-score ko. At meron akong past due before ng G-credit na hindi ko agad-agad na bayaran. Kaya nagkaroon na ng restriction yung pagdutang ko kay GCash or GLoan. Your account is not yet qualified for the current GLoan offers. We'll message you as soon as the service is open. Sabi niya ganun. Pero sa mga merong GLoan at pwedeng mag-apply ng GLoan na, as you all know, GLoan is instant approval siya. Basta maganda yung G-score nyo sa kanya, lagi nyo ginagamit ang GCash for transaction, and of course, safe and secure din siya, tapos easy payments kasi mismo sa e-wallet ni GCash, kayo magbabayad. So, dun na i-deduct siguro yung inyong monthly payment. So, paano ba mag-qualify dyan? So, syempre, kailangan mag-cash in at i-maintain yung healthy balance dito sa GCash. So, and of course, you can use PayQR din to scan yung transaction, kung anong transaction ang gusto mo, kasi you have to really use the GCash, di ba? Or transact using GCash para ma-boost din yung qualification mo for a GLoan. Okay, and then you use pay bills using GCash. And meron din silang GSave na tinatawag wherein you can deposit or save funds using the GSave. Tapos may GInvest din sila. Meron din silang GGives. Okay, it's a buy now pay later kind of thing na pwede nyo i-avail kay GGives. So, it's a buy now pay later yung kanyang peg. So, paano ba mag-qualify dyan, Team Marcos? So ma-unlock itong GGives na to kapag nagbabayad ka ng hulog. So, ang gamit kasi ng GGives is pambayad ng hulugan. Tapos, meron din siyang mababang interest rate. So, flexible ang kanyang bayaran. Meron din tayong GCredit na tinatawag. So, ito yung meron ako before na nagkaroon ako ng issue about it. So, hindi na ako makapag-reactivate or hindi na ako makapag-GCredit ulit kasi nga, di ba? Parang mababa na yung G-score ko. So, ang kagandahan kasi ni GCredit is low interest siya. Kailangan mo ng extra budget. You can use GCredit to cash out. Pwede cash out to. Ngayon, dumako naman tayo kay Tala. Yes, Tala Philippines. It's a highly recognized mobile lending app known for fast approval and no collateral requirement. Talaga, it's especially popular with the first-time borrowers and has a strong user base in the country. So, as you all know, Tala Philippines is very legit, SEC-registered, CIC accredited. Siya po yung pinaka-legit na ola ko year 2018 pa lang. Yes, year 2018 pa lang po nakapag-try na ako kay Tala. So talagang subok na subok ko si Tala pero
Ngayon, meron akong hindi magandang experience kay Tala kasi nga nagkaroon ako ng bad credit kay Tala or past due na hindi ko nabayaran agad. Kaya hindi na ako pwedeng umutang kay Tala. So, very sad lang kasi maganda rin si Tala, hindi nang haharas. Binigyan talaga ako ng payment arrangement before nung hindi ako nakapagbayad agad, yung na-delinquent na yung aking Tala account. So, binigyan naman ako, mabait naman talaga sila. Yung customer service nila or collection yata yung nagbigay sa akin ng payment arrangement hanggang sa mabayaran ko lahat. So, wala na akong due sa kanila. So, bayad na ako kay Tala. But anyways, I'm just sharing my experience na okay sa akin si Tala. So, you can actually grow your limits sa kanya once you get approved. Tapos, syempre, if you repay on time, wala kang past due, maganda ang inyong payment history sa kanya, you can get up to 25,000 pesos. Gradually ito, hindi siya isang bagsakan. So, you have to make pakitang gilas talaga para magetsong-getsong mo itong 25,000 pesos. Safe and trusted siya kasi nga SEC registered, tas BSP registered din siya, tita ha. And of course, CIC accredited din siya. So, bakit nga ba maganda si Tala? Kasi nga, very flexible ang repayment niya. Up to 61 days yung kanyang payment term. And very fast. You can apply within minutes. Receive an instant decision and cash out from disbursement channels nationwide. And very affordable siya. Kasi nga, you can have a credit limit up to 25,000 pesos with no hidden fees. So, kaya siya affordable, walang hidden fees. Kasi yung mga ibang OLA, may mga hidden fees na hindi nila sinasabi. At pangatlo, mga Mima, of course, ang sikat na sikat ngayon at talaga naman may malasakit. At may malasakit na online lending si Finbro. Yes, Finbro. So, Finbro is a rising star in online lending. Ang taray. It offers quick cash loans with competitive terms and even zero interest on first loans para sa mga first time jutang. So, grade 4, first time borrower siya kasi may 0% interest siya. So, check natin si Finbro. So, you can loan a minimum of 1,000 pesos kay Finbro up to 50,000 pesos kapag repeated clients ka na. So, kung first time jutangera ka pa lang, you can loan up to 10,000 sa kanya. Okay. So, yun yung qualification niya. So, bakit nga ba si Finbro? Kasi nga, ang kailangan mo ay valid ID lang. At saka selfie to proceed with the application. Hindi mo na kailangan ng mga payslip or malalang mga dokumento na nagpapakita na kayang-kaya mong magbayad. Walang COE, walang ganon. They don't require that. As long as you have valid ID and selfie, go. And then you can get the application approved within few minutes. Okay, very convenient siya kasi nga 24/7 ang registration or kanyang application kasi sa website mismo kayo mag-a-apply. No need to download the app. Wala silang app. So, very safe siya kasi wala siyang mga kinukuhang mga permissions. Hindi siya nangunguha ng location, walang calendar, walang contacts, walang phone book. It's purely web-based. So, if you are interested to apply with Finbro, you can check my comment section. Meron akong link dito para ma-direct na agad kayo dun sa application process ni Finbro. And, hindi po siya nang haharas. So, meron akong isang viewer dito na nagpapatunay na talaga naman okay na overdue siya, di ba? Pero hindi naman natin sinasuggest or sinasabi na okay ma-overdue. Yung sa experience kasi niya, sinasabi niya na try niyang ma-overdue pero hindi po siya naharas. Perhaps binigyan pa siya ni Finbro ng amnesty program para mabayaran niya yung jutang niya, your outstanding balance niya on an installment basis. Diba, antaray? Mantakin mo yun, hindi siya nangunguha ng contacts, calendar, location, which is known sa mga abusadong OLA, yung mga ganon, yung nag-grant ka pa ng mga permissions. Si Finbro, hindi po siya ganon. May respeto po siya sa ating mga privacy. So, compliant talaga siya sa SEC at sa National Privacy Commission. And again, SEC-registered po siya at accredited din siya ni CIC. And of course, pang-apat si OneHand. Talaga naman. Rank among the most trusted and downloaded loan apps in the Philippines, OneHand is known for quick processing and clear repayment terms. So, talaga naman. So, itong si OneHand, go-to loan app ko na siya kasi nga every time nakakailanganin ko talaga ng emergency fund, kumbaga nasimot na yung mga iba kong mga OLA. Ang takbuhan ko si OneHand. So, pinaka last resort ko si OneHand. Kasi nga, aside from, you can do multiple loans
as long as you have available credit limit sa kanya, you can make jutang-jutang. Ang bilis talagang very, very fast siya. Literal talaga na it's giving a bullet train like. Diba? Nabilis yung processing niya. Kasi siguro dahil nakikita niya na good payer ako, wala akong late, I make my payments on time. As long as I have available credit limit, I can make a loan. Yun yung kagandahan niya. So, talagang sagot ka ni One Hand. So, number 1, fintech lending app siya. So, bakit nga ba si One Hand? Kasi nga, as fast as 5 minutes, pwedeng malaman kung approve ka, di ba? So, meron siyang low interest. You can borrow up to 50,000 pesos with a daily interest as low as 0.025%. So, talagang mababa siya. And, ang aking credit limit ko na ngayon is 33,000 if I'm not mistaken. I have total credit limit of 33,000. Yun yung total credit limit ko. And I still have multiple loans to pay para bumalik yung 33,000 na credit limit. And then, you just need only one valid ID, te. So, yun. You can grow your limits kasi up to 50,000 pesos. So, hindi naman siya isang bagsakan na ibibigay sa yung 50,000 pesos kapag na-approve ka na. You have to make pakitang gilas din. So, it's gradually talagang tumataas yan. As long as you make your payments on time, good payer ka kay One Hand. And of course, pinakahuli si Moneycat. Hindi ko alam kung bakit kasali si Moneycat, pero si Moneycat kasi, based on our research kasi, ito yung mga talagang na top 5 loan apps na talaga ng popular daw ngayon, di ba? Based on our search. So, si Moneycat kasama siya sa panglima. So, a popular loan app that doesn't require collateral or a credit history. With flexible terms and fast approval, you will know the results in minutes. Si Moneycat. So, speaking of Moneycat na yan. So, meron akong Moneycat before. Actually, nakailang jutang na rin ako kay Moneycat before. Actually, parang umabot pa ng 10,000 yung aking credit limit. And okay siya. Yun nga lang, medyo natataasan ako sa interest niya. So, aminin naman natin, may kataasan siya ng interest. Pero never akong naharas. Never akong naharas kahit na overdue na ako. Never akong naharas. Never akong napagsalitaan ng masama. Never akong kinulit, okay, sa text. Never kinulit yung aking mga references. Kasi nga, hindi naman siya nanghihingi ng contact references. Parang isa lang yata yung reference na kailangan niya, if I'm not mistaken. Kasi way back 2020 pa or 2021, nakapag jutang-jutang na ako kay Moneycat. Pero never naman akong naharas sa kanya. In fairness sa kanya. But sabi niya, instant cash loan online up to 20,000 pesos. And they also have up to 180 days na loan term in 5 minutes, malalaman mo na kung approve ka. And then kapag first loan mo, free yung interest. So, wala kang babayaran ng interest dyan. So, ang gagawin mo lang dyan, of course, mag-sign up ka using your phone number. Tapos, may OTP na i-send sa'yo to confirm your identity. And then, of course, you get the approval, diba? In just 10 minutes daw. So, may tatawag sa'yo to confirm lang yung identity mo kung tama ba yung mga impormasyon na sinabi mo doon sa application. And then, of course, you get the money and enjoy the money in 10 minutes na i-disburse mismo sa bank account mo. So, meron siyang 3 to 6 months na monthly term. 500 yung pinaka-minimum na loan amount, tas 20,000 ang pinaka-maximum. So, ang interest rate niya is 11.9% per month. Nakakaloka, ang taas. Ang taas ni Moneycat. May APR sa 145%. Kaya ang taas nitong 11.9% ha. But anyways, again, hindi ibig sabihin ay utangan yun itong mga to. So, you have to do your own research. Kapag uutang kayo, make sure na kaya nyong bayaran. At syempre, na pag-isipan nyo ng mabuti kung bakit kayo uutang, para saan ba yung uutangin ninyo. Kasi I believe si Moneycat is best for emergency loan eh. Kaya medyo may kataasan talaga yung interest niya. Kasi po,
maganda rin siya. Para sa akin, maganda siyang utangan for emergency lang. Hindi yung parang palagi mo gagamitin kagaya ni One Hand. Hindi ganon. Kasi, Manicat, hindi po siya nang haras. Kasi based on my experience nagsasalita ako based on my experience. So, kung kayo may mga pangharas kayong na-experience sa kanya, then might as well file a complaint, diba? Wala naman pumipigil dyan. But anyways, kung uutang kayo, ang sinasabi ko dito, kung uutang kayo, make sure you did your research. At the end of the day, it's still your decision para applyan yung mga gusto nyo applyan. So, sa mga hindi naman ma-approve sa mga ibang lending, meron din tayong mga alternative cash loan options na pwede nyong itry at i-reconsider. So, meron akong mga links dito sa comment section. Kagaya ni Finbro, you can click my link dito sa comment section para ma-direct na agad kayo doon sa application process ng Finbro. Hindi mo na kailangan ng app, Hindi mo na kailangan ng malalang permissions, hindi po sila nanghingi ng permissions, hindi kagaya ng ibang OLA na sandamakmak na ka-impormasyon ang hinihingi nila. Kasi si Finbro is web-based siya, safe siya na utangan. At again, hindi pa siya nanghaharas. Anyways, maraming salamat mga Mima. Don't forget to subscribe. And again, huwag kakalimutang maging responsableng jutangera. Till our next video. Bye!